Dominant Protector. Credit to the author. 3011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ako ang ama ni Josephine. At ito ay kapatid ni Josephine, kami ay mula sa Hidden House Duran at kami ay narito upang bisitahin siya. Nagulat si Kuya Duran at mabilis na nagpaliwanag. Ano? Sabi mo tatay ka ni Kuya Duran. Natigilan ang nagpapatrulyang mga disipulo. Napatulala siya sa usapan ng dalawang tao sa sasakyan. Hindi ba sa Snow Valley nakatira ang mga magulang ni Josephine? Sino sa Snowy Valley ang hindi nakakaalam nito? Ang dalawang ito ay maaaring magpanggap na kahit sino maliban sa ama ni Josephine. Hindi ba nalantad sa isang iglap? Gayunpaman, hindi siya inilantad ng nagpapatrulyang disipulo sa lugar. Dahil ginagamit ng lalaking ito ang pangalan ng tatay ni Josephine para manloko ng mga tao, kailangan muna nilang ibagsak siya at tingnan kung ano ang ginagawa niya. Oo. Hindi alam ng nakatatandang kapatid na si Duran kung ano ang iniisip ng nagpapatrulyang disipulo, kaya agad siyang tumango nang marinig ang kanyang tanong. Sabi ng alagad ng Snow Valley, maghintay muna kayo dito sandali, magsusumbong ako. Sige, sabi niya. Tumango si Boss Duran. Ang nagpapatrulyang disipulo ay naglabas ng isang piraso ng papel at direktang idinikit sa windshield ng kotse ng panganay na kapatid na si Duran, kung saan nakasulat ang mga salitang, nagpapatrulyang disipulo 19, naghihintay na mag-ulat. Ang panganay na kapatid na si Duran at Gentry ay hindi alam kung ano ang nangyayari, kaya tahimik nilang hinintay na mag-ulat ang mga nagpapatrulyang disipulo. Gayunpaman, ang hinihintay nila ay isang grupo ng mga agresibong disipulo. Ang mga disipulong ito ay lahat ng Earth Class Early Phase hanggang Late Phase Peak, at pinalibutan nila si Gentry at Boss Duran sa sandaling dumating sila, na naging imposible para sa kanila na magkaroon ng ideya na lumaban. Sa katunayan, kahit na ang mga taong ito ay hindi Earth rank, ang panganay na kapatid na si Duran ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng Snow Valley. Gaano man siya ka-arrogant, hindi siya pupunta sa Snow Valley para magpakitabang. Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? At saka, narito siya para kilalanin ang kanyang pamilya, kaya kailangan niyang magpakita ng mabait na ugali. Ikaw. Anong ibig mong sabihin dito? Hindi inaasahan ng panganay na kapatid na si Duran na makakita ng grupo ng mga disipulo mula sa Snow Valley sa halip na si Josephine. Ibaba mo muna sila at hintayin kung iparating ang bagay na ito kay Elder Duran bago magdesisyon. Ang naka-duty ngayon ay isa pang elder ng Snow Valley, si Kuya Colton. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman kay Josephine, hindi siya gagawa ng desisyon sa kanyang sarili. Sa halip, ibinaba niya ang dalawang lalaki na nagsasabing sila ang ama at kapatid ni Josephine at hinintay na harapin ito ni Josephine. Noong una, gustong ipagtanggol ng panganay na kapatid na si Duran ang kanyang sarili, ngunit matapos marinig na gustong ipasa ni Kuya Colton ang mensahe kay Josephine, nakahinga siya ng maluwag. Kapag dumating si Josephine, ang lahat ay magiging madaling pag-usapan. Dahil dito, komandat ang panganay na kapatid na si Duran kay Gentry. Ang dalawa sa kanila ay hindi tumutol at masunaring sumunod sa mga alagad ng Snow Valley sa reception room at pansamantalang ikinulong. Nasa kalagitnaan ng cultivation si Josephine nang biglang bumisita sa kanya ang Grand Elder. Medyo nagulat ito sa kanya. Karaniwan, ang Grand Elder ay hindi pumupunta sa kanya ng personal. Kahit na may mahalagang bagay, ito ay ang disipulong naka-duty. May malaking nangyari siguro para pumunta siya dito ng personal. Halimbawa, kung dumating si Terence, o kung may dumating na may kaugnayan kay Terence. Binati ni Josephine ang Grand Elder. Tumayo si Josephine at magalang na binati siya. Kuya Duran, may dalawang tao sa labas ng lambak. Sinasabi nila na sila ang iyong ama at kapatid. Kilala mo ba sila? Hindi sinubukan ng Grand Elder na itago ang anuman, hindi naman si Terence, kung tutuusin, kaya hindi na niya kailangang itago ang anuman. Gayunpaman, ang panuntunan ng Valley ay kung may dumating na naghahanap kay Josephine, kailangan muna nilang mag-ulat sa Grand Elder. Natakot ang Grand Elder na gawin din ni Terence, kaya idinagdag niya ang panuntunang ito.
Ito rin ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ngayon. Ang tatay ko. Ang kapatid ko. Kumurap si Josephine, hindi ba nakatira ang tatay ko sa Lambak? At, may nakababatang kapatid ako, pero wala akong kuya. Kung gayon ang dalawang taong ito ay mga manluloko. Kung gayon, kukuha ako ng isang tao na magtuturo sa dalawang sinungaling na ito at itaboy sila sa Lambak. Tumango ang Grand Elder. Maghintay. Biglang may naalala si Josephine. Pupuntahan ko muna sila. Mabuti rin. Pwede ka nang umalis. Dun sa sala. Hindi ako sasama. Kaya mo yan. Sinabi ng Grand Elder kay Josephine. Sige, sabi niya. Umalis si Josephine sa silid at naglakad patungo sa sala. Sa kabilang banda, lubos na nasiyahan ang Grand Elder kay Josephine. Dumating nga si Terence sa huling pagkakataon, ngunit hindi siya kinilala ni Josephine o gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat, na nagpaginhawa sa Grand Elder. Ang tanging bagay na ikinababahala niya ay na si Josephine ay nakatagpo ng isang balakid sa kanyang pagsasanay. Kung hindi niya sanayin ng sukdulan ang walang emosyong sining, hindi niya malalampasan ang bangin sa pagitan ng Sky Class Late Phase Peak at Full Phase. Bagamat ang Grand Elder ay Sky Class Late Phase Peak din, at malapit na sa ganap na pagkumpleto, hindi pa siya ganap na natapos. Bagamat si Josephine ay isang tagapagmana, at walang level barrier sa ilalim ng Sky Path, walang level barrier sa pagitan ng Sky Class Late Phase Peak at Sky Class Late Phase Peak. Ito ay ang akumulasyon ng lakas at ang sariling pangunawa ng magsasaka. Wala itong kinalaman sa level barrier. Kung ang antas ng walang pusong pamamaraan ay hindi mapataas, ang huling hakbang ay imposibleng maabot. Ito ang pinakakinabahala ng Grand Elder. Naglakad si Josephine hanggang sa sala at agad na nakita sina Boss Duran at Gentry na napapaligiran ng mga disipulo ng Snow Valley. Malabo niyang nahulaan na narito ang dalawang taong ito, ngunit nang makita niya sila ng sarili niyang mga mata, isang masalimuot na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Mga disipulo ng Snow Valley, mangyaring umalis. Ikinaway ni Josephine ang kanyang kamay at sinabi sa mga disipulo sa silid. Oo, Elder Duran. Nang makitang dumating na si Josephine, lahat ng mga disipulo ay umalis sa sala ng may paggalang. Sa sandaling ito, tatlo na lang ang natitira sa sala, ang panganay na kapatid ni Duran, si Gentry, at si Josephine. Josephine. Hindi ko inaasahan na napakalakas mo at isa ng elder sa Snowy Valley. Tuwang-tuwa at ipinagmamalaki ka ni Itay. Hindi alam ng panganay na kapatid na si Duran kung paano ibuka ang kanyang bibig. Matapos itong pigilan ng mahabang panahon, sa wakas ay nasabi niya ang ganoong pangungusap. Siyempre, kung ito ay iba pang mag-ama, ito ay magiging isang normal na pangungusap, ngunit ito ay medyo nakakatawa pagdating sa Josephine at Duran boss. Anong ginagawa mo dito? Ang mukha ni Josephine, bukod sa komplikadong hitsura niya noong una siyang pumasok sa silid, ay bumalik na ngayon sa isang kalmadong ekspresyon. Nagsanay siya sa sining ng kawalan ng puso, at ang buong pagkatao niya ay kasing lamig ng yelo. Kahit sa harap ni Terence, hindi magbabago ang buong aura niya. Ayaw ni Josephine, ngunit wala siyang magagawa. Ganyan ang chant, the more she practices, the more her aura would change. Ang kawalang interes ni Josephine ay naging dahilan ng pagkataranta ni Kuya Duran. Nakatingin sa walang pakialam na mukha ni Josephine, ngumiti si Kuya Duran na humihingi ng tawad. Josephine, alam kong nagkamali ako sa birthday party ng lolo mo, kaya narito ako para humingi ng tawad sa iyo. 2012. Isang birthday banquet. Nag-flashback sa isip ni Josephine ang mga pangyayari sa Hidden House Duran. Hinawakan ni Terence ang kanyang kamay at pinutol ang mga ugnayan sa Hidden House Duran. Wala siyang magawa noon, ngunit pakiramdam niya ay ligtas at ligtas siyang nakatayo sa tabi ni Terence. Ngunit ngayon, nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya, at naging imposible na sila. Hindi niya inaasahan na ang dumating sa kanyang pintuan ay ang biological father na iniwan ang kanyang asawa at anak na babae at pinutol ang lahat ng relasyon sa kanya. Medyo napahiya si Gentry. Sinulyapan niya si Duran na panganay na kapatid at pagkatapos ay si Josephine. Bumantong hininga siya at sinabing, Josephine sis, alam kong galit ka, ngunit ang lalaking ito ay ang ating ama. Alam ko, tumango si Josephine.
May magandang impresyon siya kay Gentry. Dahil nagtanong si Gentry, hindi na nagsalita pa si Josephine. She just said, "Pero para saan kayo nandito?" Josephine sis, ganito. Narinig mo na, di ba? Tungkol kay Senior Terence. Bagaman magkasundo sina Gentry at Josephine, panandalian lang silang nagkakilala. Terence. Senior. Anong balita? Hindi naintindihan ni Josephine kung bakit nakatatanda si Terence sa mga salita ni Gentry. Kahit na nakita ni Josephine si Terence sa lambak at narinig ang kanyang mga kabayanihan, na kaya niyang patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo kapag siya ay Earth Class, hindi na kailangang tawagin siyang senior, di ba? Natigilan si Gentry. Hindi niya alam ang panloob na kwento ng pagpunta ni Josephine sa Snow Valley. Nalaman lamang niya mula sa ilang balita sa labas na si Josephine ay pumunta sa Snow Valley at naging isang napakahalagang elder ng Snow Valley. Wala na siyang ibang alam. Ngunit, dahil si Josephine ay mahalaga sa lambak, at tinawag ng mga disipulo ang kanyang nakatatandang Duran, paanong hindi niya malalaman ang tungkol kay Terence? Kaya't hindi sigurado si Gentry kung ayaw siyang kausapin ni Josephine at sinadya itong sabihin, o kung talagang hindi niya alam. Josephine sis. Hindi mo alam. Natigilan si Gentry. Tumingin siya kay Josephine, sinusubukang sabihin kung ayaw nitong sabihin sa kanya o kung talagang hindi niya alam. Ngunit, sa kanyang panghihinayang, bagamat tinanong ito ni Josephine, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagdistansya pa rin siya. Sa lahat ng oras na ito ay naglilinang ako sa pag-iisa. Narinig ko ang balita ng pagdating mo sa sandaling lumabas ako, kaya natural na hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari kay Terence? Umiling si Josephine. Bagamat talagang gustong malaman ni Josephine ang tungkol kay Terence, napakalmado siyang kumilos. Ayaw niyang makita siya ni Gentry at ni Boss Duran. Ganito. Walang itinago si Gentry. Dahil gusto ni Josephine na sabihin niya sa kanya, sinabi niya sa kanya ng detalyado kung paano nasugatan, nalason, nabaldado si Terence, at pagkatapos ay mahimalang gumaling, at kung paano niya sinira ang Hidden House Hale. Labis na nagulat si Josephine si Terence ay nasa unang bahagi ng Sky Class. The last time I saw him, it was not too long ago. Ang bilis talaga niyang mag-level up. Higit pa rito, nawasak na ba ang Hidden House Hale? Sa pag-iisip, ang Hidden House na si Hale ay isang malakas na kaaway na ginawa ni Terence pabalik sa Starfield, hindi niya akalain na gagawin siyang stepping stone ni Terence. Tunay na masaya si Josephine para kay Terence. Bagamat alam niyang malamang na wala siyang anumang pakikisalamuha kay Terence, pinagpantasyahan pa rin niya na kahit na maging tagapagmana siya at umakyat sa kalooban ng langit, makikilala pa rin niya si Terence kung aakyat din siya sa kalooban ng langit. Gayunpaman, ang mga Meridian at Dantian ni Terence ay nawasak ng lason, na ikinagulat ni Josephine. Alam niya na si Terence ay may kakayahan sa pag-recover sa sarili, ngunit makakabawi kaya ang kanyang mga Meridian at Dantian pagkatapos na masira. Hindi bababasa, sa pangunawa ni Josephine sa mga practitioner, imposibleng mabawi ang pinsalang ito, ngunit nagawa ni Terence. Dahil dito ay gumaan ang loob niya at natutuwa na pumunta siya upang makita si Gentry. Ito ay isang magandang bagay. At least alam niya ang tungkol sa balita ni Terence. Ang mga salita ni Gentry ay nagpainit ng kaunti sa saloobin ni Josephine sa dalawa. Marahil ay dahil masaya siya para kay Terence, tumango si Josephine at sinabing, I see, I know. Tapos sabihin mo kung bakit ka nandito. Sinulyapan ni Gentry ang panganay na kapatid na si Duran. Natural na mas mabuting ilabas ng panganay na kapatid na si Duran ang usapin ng pagkilala sa mga kamag-anak. Pagkatapos ng lahat, ang panganay na kapatid na si Duran ay ang ama ni Josephine. Bilang isang nakakatandang kapatid, hindi niya masasabing narito siya para kilalanin ang kanyang nakababatang kapatid, di ba? Pagkatapos ng lahat, si Boss Duran ang namamahala sa bagay na ito. Bukod dito, si Gentry ay hindi kapatid sa ama ni Josephine mula sa parehong ina, ngunit isang kapatid sa ama. Medyo nahihiya ang panganay na kapatid na si Duran, ngunit alam din niya na ang ganitong bagay ay maaari lamang niyang i-propose sa oras na ito, kaya sinabi niya, ganito, Josephine, gusto kong bumalik ka sa Hidden House Duran. At kilalanin ang iyong pamilya. Oh!
Tinawanan ni Josephine ang kanyang amo, mga salita. Mr. Duran, wala akong kinalaman sa tagong pamilya ng Duran. At saka, ikaw ang nagpal-AS sa akin, kaya bakit ako babalik? Well, hindi nakaimik si Boss Duran. Oo, walang pakinabang para kay Josephine na bumalik sa pamilya Duran. Isa na siyang elder ng Snow Valley at may malaking kapangyarihan. Wala siyang pakialam sa pagtatago ng kanyang pagkatao. At saka, siya ang nagpal-AS kay Josephine. Medyo hindi makatwira na hayaan siyang bumalik. Kung wala nang iba, bumalik ka na lang. Dahil hindi ka naman magsasabi ng totoo, hindi na natin kailangang ituloy ang usapan na ito. Malamig na tiningnan ni Josephine ang panganay na kapatid ni Duran at sinabi. Natural na hindi niya akalain na may konsensya ang panganay na kapatid na si Duran at nakipagkita sa kanyang pamilya. Natatakot siya na may iba itong pakay. Ito. Tumingin ang panganay na kapatid na si Duran kay Gentry para humingi ng tulong dahil nalaman niyang medyo guilty siya sa harap ni Josephine. Bagamat hindi ipinakita ni Josephine ang kanyang lakas, ang kanyang aura at ang ugali ng mga disipulong iyon ng Snow Valley ay sapat na upang ipakita na ang lakas ni Josephine ay hindi karaniwan. Kung hindi siya magiging elder ng Snow Valley. Ang lakas ni Josephine ay malamang na nalampasan ni Tyrone, kaya ang panganay na kapatid na si Duran ay hindi nang ahas na magsalita sa harap niya. Walang pagpipilian si Gentry kundi kumagat ng bala at sabihin, Sister Josephine, alam kong wala kang magandang impresyon sa akin pagkatapos ng sinabi ko, ngunit kung minsan ay hindi makakatulong. Bilang isang disipulo ng Hidden House Duran, kailangan kong sabihin ang ilang bagay. Kaya sana mapatawad mo ako. Sumulyap si Josephine kay Gentry. Siya ay hindi isang hindi makatwirang tao. Talagang lubos na nagpapasalamat si Josephine sa lihim na proteksyon ni Gentry sa kanyang kapanganakang ina, si Melba. Sa pamamagitan ng kanyang kapanganakang ina, si Melba, marami rin siyang alam tungkol kay Gentry, kaya't iba ang ugali niya sa kanya at kay Boss Duran. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, Brother Gentry, you can tell me. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. 3013. Nang marinig na tinawag siya ni Josephine na kapatid, natigilan si Gentry. Hindi siya makapaniwala sa narinig at hindi makapaniwalang tumingin kay Josephine. Ikaw. Ano ang tawag mo sa akin? Handa ka bang kilalanin ako bilang iyong kapatid? Brother Gentry, my birth mother told me that you are a good person. So, kahit anong mangyari between me and the Hidden Duran family, I will still acknowledge you as my brother. So, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tumango si Josephine. Sige. Nagulat si Gentry. Nagmamadaling sabi niya, actually, related pa rin kay Terence. Terence? Anong meron sa kanya? Anong kinalaman niya sa pamilya mo? Sumimangot si Josephine. Wala itong kaugnayan. Ang aming nakatagong bahay na si Duran ang natatakot na dumating si Terence at magdulot ng gulo. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Gentry kay Josephine ang tungkol sa pag-aalala ng matandang master na si Duran para kay Terence pagkatapos niyang makita ang Hidden House Hail na nawasak. Gayunpaman, hindi alam ni Josephine kung tatawa o iiyak. Kilalang kilala niya ang personalidad ni Terence kahit na hindi nila ito kamag-anak, wala siyang pusong habulin ang mga ito kung hindi na nila siya guluhin, lalo pa ang Hidden House Duran. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi ito isang masayang pangyayari sa bahay ni Duran, hindi ito umabot sa punto na kinailangan ni Terence na ayusin ang score. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, hindi ka guguluhin ni Terence nang walang dahilan. Hanggat hindi mo siya guguluhin, magiging maayos ka. Sabi ni Josephine, winuwagayway ang kanyang kamay. Ganun ba? Then, can you help me call? And then we'll pay them a visit to apologize. Nakahinga ng maluwag si Boss Duran matapos marinig na hindi alam ni Terence kung paano mag-settle ng mga account. Gayunpaman, gusto pa rin niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Terence, kaya gusto niyang tulungan siya ni Josephine. Ganyan ang mga tao, palaging nag-iisip tungkol sa ibang bagay pagkatapos ng isang bagay ay naayos, hindi nasiyahan.
Nag-aalala si Boss Duran na si Terence ay pupunta sa Hidden House Duran para sa gulo, ngunit ngayong nalutas na ang problema, nagsimula siyang mag-isip kung anong mga benepisyo ang makukuha ng Hidden House Duran mula kay Terence. Bahagyang namula si Gentry. Hindi niya inaasahan na diretsyong itatanong ito ng kanyang ama na medyo napahiya. Kung tutuusin, ayaw niyang ang maliit na pagkakamag-anak na nalinang niya kay Josephine ay mahugasan ng benepisyong ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Josephine matapos marinig ang sinabi ng nakatatandang kapatid na si Duran. Hindi naman sa ayaw niyang tumulong, pero hindi niya magawa. Kung hinanap ni Boss Duran si Terence, ano ang dapat niyang sabihin? Siya daw ang manugang ng Hidden Duran family. Dahil kailan siya nagkaroon ng kasintahan na may apelyido na si Duran. Hindi papayagan ni Josephine na mangyari iyon. Ngunit natatakot siya na kung tumanggi siya, kasama ang kanyang boss na, pagkatao, pupunta pa rin siya sa Terence ng lihim. Kaya't nag-atubili siya sandali bago sabihin, huwag mag-abala kay Terence, mayroon siyang sariling mga bagay na dapat gawin. Kung pupunta ka at abalahin siya, baka papatayin ka lang niya. Wala akong magawa tungkol doon. Kung nais mo ang isang tao na ay backup ka, sabihin mo lang. Sabihin na si Elder Duran ng Lambak ay iyong anak na babae. Ayaw ni Josephine na makisali sa mga bagay na ito, lalo na kung ito ang nakatagong bahay na si Duran na tumalikod sa kanya. Ngunit ayaw niyang abalahin si Terence, kaya kailangan niyang sabihin ito kay Boss Duran. Magaling yan. Masayang masaya si Boss Duran. Iniisip niya na kumuha ng isang ruta ng pag-ikot upang mailigtas ang bansa, na ginagawang backer ng Terence ang nakatagong bahay ni Tang. Sa ganitong paraan, ang nakatagong bahay na si Duran ay maaaring manatili sa nakatagong antas. Ngunit ngayon, mayroon silang pag-back ng isang sinaunang sekta, at iyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa kay Terence. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Terence, sikat lamang siya sa nakatagong mundo, hindi sa sinaunang mundo. Hanggat handang suportahan ni Josephine ang nakatagong bahay na si Duran, ano ang dapat alalahanin? Oo, ako. Nawala ang interes ni Josephine ito na ang kanyang ama ay hindi narito upang kilalanin ang kanilang pamilya, ngunit upang maghanap ng mga benepisyo. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kanya, kaya gusto niya lang makuha niya ang gusto niya. Maliit na kapatid na si Josephine, humihingi ako ng paumanhin. Napabuntong hininga si Gentry at sinabi ng walang magawa. Hindi kita sinisisi. Umiling-iling si Josephine, kung wala ng iba, maaari kayong umalis. Kailangan ko pa ring linangin. Kung gayon, magkasama tayo ng litrato. Ayhang ko ito sa bahay, upang malaman ng iba ang tungkol sa napakalakas na background ng pamilya ng nakatagong Duran. Hindi napansin ni eldest brother Duran ang disinterest ni Josephine habang hinuhubaran niya ang kanyang mga kamay at tinanong ng labis. Sige, aniya. Sumangayon si Josephine nang hindi kahit na iniisip ang nakatagong bahay ay titigil lamang sa pag-abala kay Terence kung naramdaman nila na sapat na sila ng isang background. Hindi niya nais na ibunyag ang katotohanan sa isang tulad ni Boss Duran, alinman, kaya masisiyahan lamang niya ang kanyang kasakiman sa ngayon. Tumulong si Gentry kay Boss Duran na kumuha ng litrato kasama si Josephine, at kumuha ng litrato si Gentry kasama si Josephine. Si Boss Duran ay nasiyahan. Oh, okay. Mahina ang sinabi ni Josephine. Well, tatay, hindi ba tayo narito upang kunin si Tia Melba? Sumimangot si Duran Gentry at pinaalalahanan siya. Pinandilatan ng panganay na kapatid na si Duran si Gentry nang hindi nagsasalita, pagkatapos ay nagkunwaring labis na nag-aalala at sinabing, ang iyong tiyahin na si Melba ay ang ina ni Josephine, tama lang na manatili siya rito kasama si Josephine. Paano siya makakabalik? Gaano niya na-miss si Josephine nang bumalik siya? Natigilan si Gentry at hindi maiwasang mapangiti ng mapait sa kanyang puso. Paanong hindi niya malalaman na ayaw ng kanyang ama na bawiin si Tita Melba? Sa suporta ni Josephine, hindi mahalaga kung bumalik si Tita Ming sa Hidden House Duran o hindi. Maaaring malungkot ang kanyang ina at ang iyong asawa kung babalik siya, ngunit kung hindi siya babalik, makukuha niya ang suporta ni Josephine at hindi niya sasaktan ang nakatagong iyo. Maganda ang plano ng panganay na si Duran.
Gayunpaman, walang masabi si Gentry. Kung tutuusin, hindi pa siya ang Panginoon ng pamilya. Ang tanging nasabi niya kay Josephine ay walang magawa, pupunta ako at makikita ko si Auntie Melba. Noong bata pa ako, maganda ang pakikitungo sa akin ni Auntie Melba tulad ng sarili niyang anak. Sige, sabi niya. Tumango si Josephine at tumingin kay Duran. Boss, pupunta ka ba? Kung gayon, pupunta ako at titingnan. Lihim na sinisi ng panganay na kapatid na si Duran si Gentry sa pagiging mapanghimasok. Dapat ay nakabalik na lang siya ng ligtas, bakit niya pinuntahan si Melba? Paano kung gusto niyang sundan siya pabalik sa Hidden House Hale? Hindi mo na kailangang pumunta. Paanong hindi nakikita ni Josephine ang iniisip ni Boss Duran? Siya ay lubos na nadismaya sa kanya at direktang tinanggihan siya. O sige Josephine, kahit anong sabihin mo makikinig ako. Mabilis na sabi ng panganay na si Duran, ngunit gumaan ang loob niya. Walang magawa si Gentry. Naisip niya sa kanyang sarili na sobrang nakakahiya talaga ang kanyang ama. Ngunit wala siyang pagpipilian. Tahimik niyang sinundan si Josephine sa lambak ng nyebe. Ate, pasensya na. Alam mo naman kung ano ako. Napaka-utilitarian ko. Huwag kang magalit. Maingat na humingi ng paumanhin si Gentry. 3,014. Hindi ako galit. Tinutulungan ko lang ang Hidden Duran family para sa inyo ng nanay ni Melba. Wala akong kinalaman sa taong iyon. Malamig at walang emosyon ang boses ni Josephine. Wala siyang nararamdaman para sa Hidden House Duran noong una, at mas lalo itong natutunan pagkatapos niyang matutunan ang walang emosyong sining. AI. Bumantong hininga si Duran giving at sinabing may mapait na ngiti, I'm already very happy na kinikilala mo ako. Hindi na kita mapipilit na gumawa ng iba. Sabi niya. O tama, sabihin mo sa tatay mo na huwag pumunta kay Terence, kung hindi, kapag may nangyaring masama, hindi natin ito makokontrol. Muli siyang pinaalalahanan ni Josephine. Sige, ipapaalam ko kay Papa. Tumango si Gentry. Sabay silang naglakad papunta sa tirahan ni Melba. Tuwang-tuwa si Melba na makita si Gentry na papunta sa kanya, ngunit nang malaman niyang dumating din si Boss Duran ngunit hindi pumasok sa pinto, hindi niya maiwasang mabaigo. Nakita ito ni Josephine, ngunit hindi ito nagsalita. Pagkatapos ng lahat, may nararamdaman pa rin si Melba para kay Kuya Duran. Napakaraming taon na niya itong kasama, at hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa ibang mga lalaki. Hindi madaling kalimutan si Kuya Duran ng lubusan. Ngunit sa mga mata ni Josephine, halos wala ng pagkakataon na magkasama silang dalawa, maliban na lang kung magbago ang personalidad ni Boss Duran. Matapos makausap si Melba saglit, umalis si Gentry. Pagkatapos ng lahat, hinihintay pa rin siya ni Boss Duran. Hindi siya nakita ni Josephine at nakahanap lang ng disipulong magpapaalis sa kanya. Nanatili siya rito at nakipag-chat sa ina ni Melba. Walang ganoong pagkakataon. Ginugol ni Josephine ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang sa lambak, at sina Melba at Melba ay may magkaibang personalidad. Si Melba ay mapagmataas at matigas ang ulo, naglalakad sa lambak ayon sa gusto niya habang binabantayan si Josephine. Si Melba, sa kabilang banda, ay mas isang stickler para sa mga patakaran ng lambak. Ang panganay na kapatid na si Duran ay masayang bumalik sa nakatagong pamilyang Duran. Walang magawa si Gentry na sundan siya pabalik sa Hidden House. Nakahinga ng maluwag si Elder Duran matapos marinig ang resulta. Ngunit kasabay nito, naghanda siyang anyayahan ang iba pang matatanda ng mga nakatagong bahay sa isang piging upang ipagdiwang ang katotohanan na ang Hidden House Duran ngayon ay may suporta ng sinaunang sekta, ang Snow Valley. Siyempre, selebrasyon daw, pero para lang magpakitang gila sa harap ng iba. Naturally, hindi alam ni Terence na ang kanyang pagkilos ng pagsira sa Hidden House Hale ay nagdulot ng labis na kalituhan sa Hidden House Duran. Sa sandaling ito, nakarating na si Terence sa West Star Mountain Village sa Xiaofeng. Gabi na noon, at napansin ni Donovan si Terence sa sandaling lumitaw siya sa kanyang patio. Bumalik ka na. Si Donovan ay tila hindi nagulat nang makita niya si Terence na bumalik sa isang espiritong hayop.
Hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pagtataka gaya ng normal na tanong niya. Oo, matanda. Alam mong babalik ako. Kumurap-kurap si Terence, hindi inaasahan na magiging ganito katahimik ang matanda. Balita ko na pilayan ka at akala mo babalik ka. Pero ngayong gumaling ka, bumalik ka. Medyo nagulat ako. Sabi ni Old Linford habang naglalakad papunta sa Purple Lightning Beast, tinatapik ito pataas at pababa. Mukhang maganda ang maliit na bagay na ito. Pwede ko bang kainin? Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, hindi pa nakita ng Purple Lightning Beast ang matandang Linford noon, at agad itong nagpakita ng pagkapuot nang marinig nitong ilalabas ito ng matandang Linford. Idinilat nito ang kanyang mga mata at umungal-ungol. Anong sinisigawan mo? Hinailan ng matandang si Linford ang Purple Lightning Beast sa kanyang harapan, na ikinabigla nito. Anong uri ng puwersa ito? Muntik nang mahulog. Kailangang malaman ng isang tao na ang lakas ng Purple Lightning Beast ay napakahusay, ngunit itong tila mahinang matandang nasa harapan niya ay nagawang hilahin ito pabalik. Maiisip lamang ng isa kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Agad na napagtanto ng Purple Lightning Beast na ang taong nasa harap nito ay isang non-existence na hindi dapat i-provoke. Walang kamalay-malay na gusto nitong umatras ng 2 hakbang, ngunit nalaman niyang nakahawak ang kamay ng matandang Linford sa sungay nito at hindi ito makagalaw. Umuungol. Nataranta ang Purple Lightning Beast, at isang kidlat ang biglang kumislap mula sa sungay nito, na tumama sa katawan ng matandang Linford sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nakakapag-discharge pa ng kuryente. Kakaibang tiningnan ni Old Linford ang Purple Thunder Lightning Beast, walang pakialam sa kidlat na para bang hindi siya tinamaan nito. Nataman na siya ng Lightning Martial skill ng Purple Thunder Lightning Beast, pero maayos naman siya at nakakapagsalita pa nga. Walang silbi ang electric energy na ito. Maaari pa itong sindihan ng bombilya. Pinilit ni Terence ang kanyang dila, ngunit nasanay na siya sa lakas ng matandang Linford mula pa noong bata pa siya. Nagulat na lang siya sa pagkakataong ito, ang husay ng Purple Lightning Beast ay sapat na para pumatay ng Sky-class mid-phase peak sa ilang segundo, ngunit hindi ito nakaapekto sa matandang Linford. Palagi niyang iniisip na ang matandang Linford ay hindi kapani-paniwalang malakas, at na siya ay mas malakas kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito nilabanan noon. Ngayon parang hindi lang malakas ang matandang ito, sobrang lakas. Sige, matanda. Tigilan mo na ang panunokso nito. Malamang na mahirap para sa maliit na hangin na carry me back. Medyo loyal ito. Sabi ni Terence sa matandang Linford. Oh. Binitiwan ng matandang Linford ang kanyang kamay at hindi na pinahirapan ang Purple Lightning Beast, ngunit ang halimaw ay natakot hanggang sa mamatay. Nagtago ito sa gilid at hindi man lang naglakas loob na huminga. Nakakatakot ang pamilya ni Terence. Si Terence ay isa ng nakakatakot na pag-iral, at hindi niya akalain na ang kanyang matanda ay mas nakakatakot pa sa kanya. Hindi man lang siya nag-react nang tamaan siya ng lightning martial arts, at napakalakas nito. Bumalik ka para umakyat ng bundok. Tumingin si Old Linford kay Terence. Right. Naabot ko na ang peak ng 2nd level. Pupunta ako tingnan. Tumango si Terence. Naayos mo na ba ang mga bagay sa lungsod ng Eastern Sea? Tanong ni Old Linford. Nalutas na, ngunit may problema. Nahuli ang isa sa aking mga kapatid na babae at dinala sa Sky Elixir Sect. Sabi ni Terence. Loreline. Tanong ni Old Linford. Sabi ko, matanda, paano mo nalaman ang lahat? Nilagyan mo ba ako ng surveillance camera? Kumurap si Terence, napagtanto na wala siyang may tatago sa matandang Linford. Hindi, mas lalo lang kitang binibigyang pansin kanina. Sa wakas bumilis na ang paglaki mo, na nagpapasaya sa akin. Malamang may sasabihin ako sa iyo sa susunod na pagbalik mo, sabi ng matandang Linford. Oh. Kumurap si Terence, hindi mo ba masasabi sa akin ngayon? Hindi pa oras. Sabi ni Old Linford, umiling-iling. Hindi na nagtanong si Terence, ganun na lang ang edad ni Linford.
Sasabihin niya kay Terence ang gusto niyang sabihin kahit na hindi nagtanong si Terence, at tatanggihan niyang sabihin kay Terence ang ayaw niyang sabihin sa kanya. Si Elder George, sa kabilang banda, ay sasabihin kay Terence ang lahat ng nalalaman niya at hindi niya sasabihin kay Terence ang anuman kung hindi siya nagtanong. 3015. Nga pala, may missions ba kamakailan? Sabi ni Terence, iniba ang topic. Kapos ka sa pera. Akala ko nasanay ka na sa maginhawang buhay. Tumingin si Old Linford kay Terence. Hindi masasabing comfortable ang buhay ko ngayon kumpara sa nakaraan. Kung ikukumpara sa buhay ng isang assassin, laro lang ng bata. Kaya lang nadagdagan ang lakas ko at hindi ko na nararamdaman na ganoon nakadelikado. Mapait na ngumiti si Terence, lahat ng mundo ay may kanya-kanyang panuntunan. Hindi mo ito maiintindihan kung hindi ka papasok doon. Dahil gusto mong magmisyon, matutulungan kitang mag-isip tungkol dito. Siyempre, huwag mong gawin ang mga naunang misyon na iyon. Tutulungan kitang maghanap ng mga high-end na misyon na may mataas na komisyon. Sumangayon si Old Linford. Sige, the more the better. Siyempre, ngunit huwag masyadong pahirapan, ayaw kong mamatay para sa pera, sagot ni Terence. Oh, tutulungan kitang mag-check. Walang pakialam na sabi ni Old Linford. Noong gabing iyon, iniwan ni Terence si Lil Terence sa lugar ng matandang Linford at nagmamadaling pumunta sa West Star Mountain. Matapos magbukas ang ikalawang palapag, naalala ni Terence na may isang stone tablet sa tabi ng ikatlong pinto na ganap na naiiba sa una. Mayroong isang linya ng mga salita na nakasulat sa script ng selyo, kapag natapos na ang ikalawang antas ng banal na sining, mabubuksan ang pintong bato. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang tuparin ni Terence ang 5 taong pangako sa gabi ng kabilugan ng buwan. Hanggat na kumpleto niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabubuksan niya ang ikatlong pinto. Ngayong natapos na ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, dapat ay makapasok na siya ng maayos sa pintong bato. Nakarating si Terence sa harap ng Mystic Cave ng madali. Mayroon siyang magaspang na ideya kung ano ang nangyayari ngayon. Ang mystic na kuweba na ito ay hindi umiiral noong sinaunang panahon, ngunit itinayo sa kalaunan ng mga tao. Mula sa sinabi ni Elder George, ang 5 taong kasunduan ay tila espesyal na inihanda para kay Terence. Ang puso ni Terence ay puno ng mga katanungan. Mula nang sipin siya ng matandang Linford mula sa bangin, tila lumakad siya sa isang landas na binalak ng isang tao. Sinimulan niya ang landas na ito, at ang bawat hakbang ay kinokontrol ng taong iyon. Sino ang nagplano ng lahat ng ito? Siyempre, malinaw na walang masamang intensyon ang taong ito. Sa katunayan, siya ay puno ng mabuting hangarin. Pagkatapos ng lahat, nakuha na ni Terence ang lahat ng benepisyo. Bagamat walang magandang background sa sekta si Terence o maraming likas na kayamanan para sa pagtatanim, masasabing sapat na ang Jade Space at ang dekalidad na sining ng Mystic Cave para makabawi sa puwang na ito. Kung hindi, paano magagawa ni Terence na matapakan ang lahat ng mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya? Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga gamit ng mansion ng Mystic ay medyo malakas, hindi sila mas mahina kaysa sa pinakamataas na antas na mana ng mga sinaunang sekta. Kahit gaano pa kalakas si Natoy, napigilan pa rin siya sa huli, di ba? Dahil dito, labis na humanga si Terence sa taong nagtayo ng Mystic Cave. Hindi niya alam kung bakit tutulungan siya ng taong ito, at ano ang relasyon nito sa kanya. Bakit hindi siya nagpakita pagkatapos niyang itayo ang Mystic Cave? Malamang na alam ni Old Linford ang lahat ng ito, o marahil ay alam niya ang isang bahagi nito. Hindi niya sana pinaalis si Terence kung alam niya, at ngayon na ayaw pag-usapan ng matandang Linford ang tungkol dito, mahuhulaan lang ni Terence. Hindi pa oras ng gabi, at ang huling pagkakataon na narito si Terence, sinubukan niyang buksan ang pinto. Hindi ito mabuksan bago maggabi, ngunit hindi siya sigurado kung gagana ito sa oras na ito. Ang pangatlong pinto ay walang full moon, ngunit hindi ito kailangang full moon, kaya nagpasya siyang subukan itong muli. Sa kasamaang palad, hindi bumukas ang pintong bato. Tila kahit na hindi kailangan ng full moon, kailangan pa rin ng normal na gabi.
Ang gabi ay isang kinakailangan para sa pagbubukas ng pintong bato, at ito ay nasa loob ng inaasahan ni Terence. Gayunpaman, hindi siya makatitiyak nang hindi ito sinusuri. Dahil maaga pa, nagpasya si Terence na pakalmayan ang sarili at naupo ng naka-cross-legged sa bakana ng kuweba. Ipinagpatuloy niya ang pagpino ng naghuhumindig na apoy, naghihintay sa pagsapit ng gabi. Ang landas ng pagsasanay ni Terence ay karaniwang umabot sa isang bottleneck sky-class early phase ay ganap na stable na ngayon, at naghihintay lang siya ng pagkakataon na makapasok sa sky-class early phase peak. Ang sky-class early phase peak ay hindi ganoon kadaling masira, maliban kung si Terence ay nagkaroon ng chi gathering pill o nakakita ng bottleneck sa labanan. Ito ay napakahirap na makalusot sa ganito. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga magsasaka ang hindi nagkaroon ng pagkakataong makalusot sa labanan at maaari lamang piliin na ihiwalay ang kanilang mga sarili upang humanap ng pagkakataong makalusot. Siyempre, iyon ay maliban kung ang practitioner ay patuloy na umiinom ng chi gathering pills hanggang sa sky-class late phase peak, ngunit ang practitioner ay hindi na magkakaroon ng anumang mga table task na inumin at hindi na makapag-cultivate pa. Ito ay katulad ng pagkawala ng pagkakataong maabot ang sky-class. Bagamat tila isang panaginip ang pagpasok sa makalangit na daigdig ng Dao, maraming mga magsasaka ang nakahawak pa rin sa isang hiwa ng pag-asa. Hindi nila gagamit ng chi gathering pills kung hindi nila kailangan. Pagkatapos ng lahat, bukod sa Sky Elixir Sect, aling sekta ang magkakaroon ng masyadong marami sa mga ito? Dahan daw ang sumapit ang gabi, at inalis ni Terence ang namumuong apoy. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa madilim na asul na langit. Ang buwan ay hindi kabilugan ng buwan, ngunit isang gasuklay na buwan. Tumayo si Terence at naglakad patungo sa kuweba. Huminto siya sa batong pinto sa harap ng kuweba at dahan-daang ipinatong ang kamay sa batong pinto. Sinimulan niyang i-circulate ang sining ng Dragon Mastery. Sa kanyang nakaraang karanasan, pamilyar na pamilyar si Terence sa daan. Nakilala ng batong pinto ang may-ari nito at mabilis na bumangon, inilantad ang Mystic Cave sa loob. Ang eksena sa likod ng pintong gawa sa bato ay katulad noong huling narito si Terence. Hindi naman siya nagtagal at dir-diretsong naglakad papunta sa batong pinto ng second floor. Sa huling pagkakataong binuksan ni Terence ang batong pintong ito, gumamit siya ng maraming lakas. Dahil sa batong pinto ang enerhiya ng kanyang katawan ay dumaan sa isang malaking sirkulasyon, ngunit sa pagkakataong ito, si Terence ay nagkaroon ng karanasan. Mahinahon niyang inilagay ang kanyang kamay sa pangalawang pintong bato at sinimulan niyang iikot ang sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Terence ay ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi dumaan sa batong pinto sa sarili nitong at kumpletuhin ang sirkulasyon tulad ng unang batong pinto. Si Terence ay nagsimulang kumanta, at ang batong pinto ay dahan-daang bumukas. Bumukas ang pintong bato, at muling nakipag-ugnayan si Terence sa espasyo ng Jade. Hindi niya maiwasang magtanong, Elder George, ang pangalawang pintong bato ay ganap na naiiba mula sa huli. Siyempre iba. Last time, pinaikot mo ang unang stage ng Art of Dragon Mastery, kaya natural na gusto ka ng Stone Gate na subukan kung naabot mo na ba ang Great Circle ng unang stage. Pero this time, pinapaikot mo na ang second stage ng Art of Dragon Mastery. Nakakita ka na ba ng kahit sinong lumagpas sa second stage nang hindi naabot ang Great Circle of the first stage? But this time, you're circulating the second stage of the Art of Dragon Mastery. Nakakita ka na ba ng kahit sinong lumagpas sa second stage nang hindi naabot ang Great Circle of the first stage? 3,016. I see. Tapos may kaukulang pagsubok sa harap ng ikatlong pintong bato. Mabilis na tanong ni Terence. Natural. Dapat ito ay halos pareho sa huling pagkakataon, sabi ni Elder George. Alam ko. Tumango si Terence at mabilis na naglakad sa pangalawang pintuan na gawa sa bato. Lumibot siya sa entablado at dumating sa ikatlong batong pinto. Nakita niya ang mga salita sa stone tablet sa tabi ng pinto, maaari mong buksan ang pinto ng bato pagkatapos mong makabisado ang ikalawang antas ng banal na sining. Ngayong naabot na ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, hindi dapat maging problema ang pagbubukas ng pinto.
Inilagay ni Terence ang kanyang kamay sa ikatlong batong pinto at pinaandar ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Katulad noong nakaraan, lahat ng purong chi sa kanyang katawan ay na-activate, at ang kanyang sining ng Dragon Mastery ay itinulak sa buong ikalawang yugto. Hindi na kailangan ni Terence na gamitin ang sining ng kanyang practitioner, parang kusa itong tumatakbo, at unti-unting bumubuhos ang enerhiya ni Terence sa pintong bato sa pamamagitan ng kanyang palad. Ngunit sa karanasang buksan ng pangalawang pintong bato noong huling pagkakataon, hindi natarante si Terence. Sa halip, mahinahon niyang hinarap ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang chi sa katawan ni Terence ay unti-unting bumababa hanggang sa mapunta ang lahat sa pintong bato. Pagkatapos, ang chi na dumaan sa pintong bato ay dumaloy pabalik sa katawan ni Terence. Hindi nakakagulat, ang dalisay na chi sa pagkakataong ito ay mas dalisay kaysa sa nasa katawan ni Terence noon. Tinulungan ng pintong bato si Terence na kumpletuhin muli ang pagsasala, at pagkatapos ay dumaloy ang enerhiya pabalik sa pintuan ng bato, na dumadaloy ng pabalik-balik. Sa wakas, ang ikatlong batong pinto ay naglabas ng malakas na boom, at ang daloy ng enerhiya sa pagitan ni Terence at ng batong pinto ay tumigil. Nagsimulang tumaas ang pintong bato. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Tila ang ikatlong pintong bato ay nabuksan sa parehong paraan tulad ng ikalawang batong pinto. Little Linford, anong ginagawa mo? Malapit nang magliwanag, bakit hindi ka pumasok at tingnan kung ano ang meron? Ang boses ni Elder George ay narinig sa tenga ni Terence habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Bumalik sa katinoan si Terence at tumalikod. Hindi niya alam kung kailan, pero nagsisimula ng pumuti ang langit. Sa pagkakataong ito, mas tumagal kaysa sa huling pagkakataon dahil ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay may mas maraming enerhiya kaysa sa unang yugto. Wala nang maraming oras si Terence. Napaka-tense na ngayon. Hindi ba madaling araw na sa susunod? Tumalon si Terence, kung may pintong bato sa Stage 3 Top Class, makukulong ba ako sa loob ng 5 taon? 5 taon. Hindi na kailangan, ang 5 taong pangako ay matagal nang nawala. Kailangan mo lang maghintay ng isang araw. Sa gabi, kapag madilim, maaari mong gamitin ang parehong paraan upang buksan ang pinto. Sabi ni Elder George. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Terence. Kung kailangan nilang maghintay ng 5 taon, patay na sila. Baka may malaking nangyari sa pamilya nila. Sa likod ng ikatlong pintong bato, walang grand hall na gaya ng una. Ito ay isang simpleng silid, at walang pinagmumula ng ilaw sa silid, ngunit ito ay maliwanag pa rin bilang araw. Sanay na si Terence. Sa harap ng silid na bato, mayroong isang maliit na mataas na plataporma. Sa mataas na entablado, may isang tila sinaunang maliit na kahon. Maliban doon, wala nang iba sa likod ng ikatlong batong pinto. Dahil dito, labis na nadismaya si Terence. Si Terence ay isa ng Sky Class Master, at minsan ay pinangarap niyang makakuha ng isang malakas na sandata ng Sky Class mula sa likod ng ikatlong pintong bato, ngunit tila walang ibang bagay dito maliban sa isang kahon. Paano may tatago ang isang banal na sandata sa gayong maliit na kahon? Hindi rin ito magkakasya, kaya umakyat si Terence sa entablado, medyo hindi interesado, at ibinaba ang mukhang anti-gong kahon. Ang kahon ay magaan, halos katulad ng dati, na labis na ikinadismaya ni Terence. Parang walang ibang nandoon maliban sa sining. Walang banal na sandata dito. Tanong ni Terence, medyo nabigo. Kung meron, meron. Kung wala, wala na. What you see is what you get. Mukhang hindi rin alam ni Elder George kung ano ang nasa likod ng pintong bato, kaya may sinabi siyang hindi maliwanag. Si Terence ay hindi nakaimik, ngunit dahil siya ay narito, ito ay palaging magandang magkaroon ng isang bagay. Sa ika-4 na pintong bato lamang ang kaya niyang ailagak ang kanyang pag-asa. Dahil, sa pangatlong silid, nakita ni Terence ang ika-4 na pintong bato. Marahil, ang silid na batong ito ay dinisenyo ayon sa langit, lupa, itim, at dilaw. Buti na lang at late akong pumasok ng 5 taon na naging dahilan ng pag-iba ng lakas ko at pagkanta. Oh,
Sa teorya, ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay ang tunay na tugma para sa chant ng Earth class. Hindi rin maisip ni Terence bawat sining ng practitioner ay may iba't ibang koneksyon sa antas ng kanilang lakas. Hindi niya alam kung tama ang hula niya nang walang anumang sanggunian. Dumating siya sa ikaapat na pintuan ng bato, at may isa pang tapyas ng bato sa gilid. Gaya ng inaasahan ni Terence, may mga salitang nakaukit dito. Stage 3 top class, armas sa kamay, at hampasin ang pinto gamit ito. Saka ka lang makapasok. Ano? May armas ka? Napakurap si Terence. Hindi ba ito isang scam? Saan nanggaling ang armas? Mayroon lamang isang maliit na kahon sa likod ng ikatlong pinto ng bato, at malamang na naglalaman ito ng incantation ng heart technique. Saan siya makakahanap ng isang banal na sandata? Nangangahulugan kaya ito na mabubuksan niya ang ikaapat na pinto ng bato sa pamamagitan lamang ng paghampas dito ng isang makalangit na sandata. Hindi ito masyadong mapagkakatiwalaang hula, ngunit talagang hindi alam ni Terence kung saan siya makakakuha ng makajos na sandata. Halos madaling araw na, at hindi na nanatili si Terence. Lumabas siya sa pintong bato at pumunta sa pasukan ng kuweba. Ang langit ay lumiwanag lamang, at si Terence ay naghintay na magsara ang pintong bato bago umalis patungo sa nayon. Ang pagbabalik ni Terence sa pagkakataong ito ay mahina, at hindi alam ng mga taga-nayon ang tungkol dito. Madaling araw na, at kung bumaba si Terence sa bundok na walang dala, ito ay makakaakit ng hinala. Bagamat ang Mystic Cave ay nasa paanan ng West Star Mountain, at hindi mataas ang posibilidad na matuklasan, nagpasya si Terence na manghuli ng mabangis na hayop sa bundok bago bumalik upang mag-ingat. Kung hindi, magiging kakaiba kung ang unang ginawa ni Terence sa kanyang pagbabalik sa nayon ay ang umakyat sa bundok sa halip na umuwi. Sa pag-iisip na iyon, si Terence ay hindi nagmamadaling bumaba ng bundok, ngunit mas lumalim sa mga bundok. Handa na siyang manghuli ng ilang mababangas na hayop para makakain. 3,017. Gayunpaman, pagpasok niya sa bulubundukin, nagbago ang kanyang ekspresyon at naging seryoso. Dahil, naramdaman ni Terence ang aura ng isang practitioner sa bulubundukin. Ito ay ang pagbabago-bago ng tunay na enerhiya. Talagang pambihira ang perception ng Sky Class. Kung ito ang matandang Terence, hindi niya magagawa ito, ngunit mula nang tumuntong siya sa Sky Class, kahit na siya ay nasa unang bahagi pa lamang, ang persepsyon ni Terence sa labas ng mundo ay napakalakas. Dagdag pa, ayon sa mga pandaman ni Terence, hindi lang ito puro pagbabago ng enerhiya ng isang tao. Dapat 2 o 3 tao. Walang kamalay-malay na binawi ni Terence ang kanyang aura, na ginawa ito upang hindi siya magkaroon ng aura ng isang normal na tao. Bahagya siyang nag-alinlangan, iniisip kung dapat ba siyang pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang isang practitioner na lumilitaw dito ay tila walang gaanong kinalaman kay Terence sa unang tingin, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay ang West Star Mountain Village. Paano magkakaroon ng mga practitioner dito? Malayo ang lugar na ito, at walang turista dito. Saan nagmula ang mga magsasaka? Ano ang ginagawa ng magsasaka na ito? Hindi ito maisip ni Terence, ngunit dahil hindi niya ito maisip, mas lalo itong kainahinala. Kaya, pagkatapos mag-alinlangan sandali, lumakad pa rin si Terence. Ang mga practitioner dito ay malamang na narito para sa kanya, kung hindi, si Terence ay walang maisip na ibang dahilan. Papalapit ng papalapit ang aura ng practitioner, at sigurado si Terence na may 3 practitioner sa harapan niya, at hindi mababa ang level nila. Ang isa sa kanila ay Sky Class Early Phase Peak, habang ang dalawa pa ay Sky Class Late Phase Peak. Sa ganitong kalayuan, nararamdaman na ni Terence ang kanilang lakas. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang lakas nang hindi nagpipigil. Ang ikinagulat ni Terence ay ang 3 ay tila wala sa iisang grupo, nag-aaway sila. Ano ang nangyayari? Lalong naging curious si Terence ngayon, parang wala ang 3 ito para sa kanya, pero bakit sila nag-aaway dito? Pupunta o hindi pupunta?
Ang nag-alinlangan kay Terence ay ang kabilang panig ay may dalawang Sky Class Late Phase Peak Masters, hindi madaling makialam sa mga gawain ng Sky Class Masters, at ayaw ni Terence na makisali sa kanyang sarili. Ngunit, kung hindi niya susuriin kung saan nanggaling ang 3 taong ito, hindi pa rin mapakali si Terence. Ang 3 ito ay biglang dumating sa West Star Village, kahit na wala sila dito para kay Terence, dapat man lang ay mag-ingat siya, di ba? Habang nag-aalangan siya, bigla niyang narinig ang isa sa kanila na sumigaw, "Pang-anim na kapatid, hindi na ako makatagal." Biglang tumigil sa pagkabaliw ang matandang baliw na ito. Paano siya naging makapangyarihan? Nagrereklamo rin sa sarili ang lalaking tinawag na Kuya Six. Ang matandang baliw na ito ay biglang tumigil sa pagkabaliw, at maging siya ay hindi na makatagal pa. Walang nakakaalam kung saan nakuha ng matandang ito ang dalawang napakapangangibabaw na makalangit na sandata, ngunit kahit siya, isang dalubhasa sa parehong antas, ay hindi mapigilan ang mga ito. Saglit lang tayo. Pasulpot-sulpot ang matandang ito. Hindi ako naniniwalang hindi siya mababaliw. Sinabi ng taong tinawag na kapatid na 6 na nagngangalit ang mga ngipin. Sige. Nagnganga ang mga ngipin ng taong kanina at sumagot, "Hindi ko alam kung gumaling na ba ang matandang ika-7 o hindi." Nahulog siya matapos tamaan ng palakol ng matandang ito. Nasa kamay ni Old Seventh ang Grand Recovery Pill, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Sabi ni Kuya Six. Bakit parang pamilyar ang dalawang boses na ito? Kumunat ang noo ni Terence, parang narinig na niya ang pangalang iyon sa isang lugar. Tila isang taong kilala niya, ngunit walang Sky Class Late Phase Peak sa kanyang mga kakilala. Maliban sa kakaibang lalaking ranggo ng langit. Tama. Ang baliw na matandang pinag-uusapan kaya ay ang kakaibang Heaven Rank Man. Si Terence, sa kabilang banda, ay naalala ang Sky Class na lalaki at ang 2 taong kamag-anak niya ika-6 at ika-12. Sa hitsura nito ngayon, ang 2 taong ito ay dapat na mula sa 5 elemento ng sekta. Sila ay mga nasasakupan ni Ninunong Charlie, at sila ay mga kapwa-alagad ng Little 1 at Little 11. Hindi kaya nahanap nila ang kakaibang lalaking ranggo sa langit at inaatake siya. Noong huling pagkakataon, gumamit si Terence ng hindi matatakasan na lambat upang makatakas mula sa pagtugis ng ika-12 kapatid sa kabundukan. Ang ika-12 kapatid ay isang Sky Class Early Phase Peak noon, at siya ay isang mataas at makapangyarihang figure kay Terence. Ngunit ngayon na siya ay isang Sky Class Early Phase, hindi na siya magiging mahirap na posisyon kapag kaharap ang ika-12. Sa pag-aakalang ang taong inaatake nila ay maaaring isang Sky Class na tao, hindi na nagdalawang isip pa si Terence at tumakbo papalapit. Nang makalapit si Terence, tama siya, ang 3 tao ay ang Sky Class na lalaki, ika-6 na kapatid na lalaki, at ika-12 kapatid na lalaki. Nakita niya na ang mga sandata ng Sky Class na lalaki ay nagbago mula sa itim na pamalo ng bakal patungo sa 2 malalaking battle axes, at sa pagtataka ni Terence, ang lalaki ay tila hindi nabaliw sa pagkakataong ito. Ginamit niya ang battle axes sa napaka-organisadong paraan, at nailabas niya ang maximum power ng mga axes. Sa kabilang panig, ang ika-6 na kapatid na lalaki at ang ika-12 kapatid na lalaki, 2 laban sa isa, ay walang anumang kalamangan sa ilalim ng pag-atake ng battle axe mula sa kaliwa at kanan. Sa halip, dehado sila. Ngunit, nakikita ni Terence na kahit na dehado sila, imposibleng patayin ng Sky Class na lalaki ang matandang 6 at 12. Medyo mahina lang ang 2, at napakahusay nilang nagtutulungan. Kapag nasa panganib ang isa sa kanila, mabilis na makakapagtanggol ang isa, na paulit-ulit na nabigo ang mga pag-atake ng Sky Class. Hindi bababasa, ang ika-6 at ika-12 ay dapat na walang problema sa paghawak ng 3 hanggang 5 araw. Sa pagtatapos ng laban, ang lahat ay malamang na maubusan ng pisikal na lakas at totoong chi at magkakahiwa-hiwalay. Si Terence ay puno ng puot sa mga tao ng 5 elementong sekta. Ang gulang na 6 at gulang na 12 ay kanyang mga kaaway din. Bagamat hindi niya kinasusuklaman ang mga ito gaya ng pagkamuhi niya sa Little 1 at Little 11, kailangan pa rin niyang maghiganti dahil sa hinabol niyang parang patay na aso ng matandang 12.
Sa pag-iisip, sumigaw si Terence, "Guro, nandito ako para tulungan ka." Tapos, sumugod siya. Si Terence ay isang Sky Class Early Phase Master ngayon, at itinago niya ang kanyang lakas nang pumunta siya rito. Ang Sky Class na lalaki, 6 at 12 ay hindi napansin ang pagdating ni Terence, at ang sigaw ni Terence ay natakot sa kanila. Terence! Nagulat ang matatandang 6 at 12 at mabilis na tumangala kay Terence, nakilala siya kaagad. Ang 6 at 12, sa kabilang banda, ay may parehong pag-iisip na wala na ang kanilang kalamangan ngayon, at nahihirapan na silang harapin ang lalaking Sky Class. Kung dagdagan pa ni Terence ang gulo, mahuhulog sila sa bitag ng Classman ng langit. Siyempre, mula sa kanilang pananaw, wala silang pakialam sa lakas ni Terence, dahil pabalik sa bundok ng Wulang Haotay, makakatakas lang si Terence. Bumalik din si Small at sinabing binugbog niya si Terence na parang aso. Kung hindi dahil sa intervention ni Boss Bale, matagal nang patay si Terence. 3,018. Ngunit ang kinatatakutan nila ay ang palihim na pag-atake ni Terence habang nakikipag-usap sila sa taong Sky Class na ang distraction ay magbibigay ng pagkakataon sa Sky Class na lalaki. Dahil dito, gusto ng dalawa na umatras, at naghanda na samantalahin ang kakaibang pagraranggo ng langit sa pagkagambala ng tao upang makatakas. Ang kakaibang Sky Class na lalaki ay lumingon at tumingin kay Terence, isang nalilitong tingin sa kanyang mga mata. Kasunod noon, naging matamlay ang buong katawan niya, at nawala ang katalinuhan sa kanyang mga mata. Bigla siyang sumigaw, "Good, Lear? Tawag kay Tito Fredo, you've come. Tayong dalawa, guro at disipulo, ay magkakasamang papatayin ang 2 pirasong ito." Nang makita ang kakaibang ekspresyon at reaksyon ng lalaki, alam ni Terence na ang mga bagay ay hindi maganda. Paano niya naisip na master lang ang tawag niya sa kanya, at ang kakaibang lalaking rango sa langit ay naging tanga muli, nang walang talino mula noon. Kung ang Sky Classman ay kasing lakas ng dati, si Terence at siya na nagtutulungan ay makakapatay ng 6 at 12 nang walang problema, ngunit ngayon. Tatakas na sana ang Old 6 at Old 12, pero nang bigla nilang marinig ang kakaibang heaven rank na salita ng lalaki, agad silang natigilan. Ngunit nang makita nila ang kakaibang heaven rank na anyo ng lalaki, agad silang natuwa, baliw siya. Baliw na naman. Wahahaha. 12 biglang humagalpak ng tawa, ika-6 na kapatid, na baliw na ang matandang ito. Haha, tinawag lang siyang master ni Terence at naging tanga. Hindi masama, Terence, maraming salamat. Nahirapan kaming harapin ang lumang bagay na ito, ngunit tinulungan mo kami. Huwag kang mag-alala, masayang sabi ng pang-6 na kapatid. Magpapasalamat ako ng maayos. Pagkatapos kong alagaan itong matandang baliw, ipapadala kita para samahan siya. Master! Kamusta? Tumakbo si Terence patungo sa matandang baliw na may pag-aalala, ngunit hindi siya pinigilan ng 6 at 12. Sa kanilang pag-aalala, hindi tumakbo si Terence bagkus ay dumating upang tingnan ang kalagayan ng matandang baliw. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Kung si Terence ay tumakas ngayon, maaaring kailanganin nila ng mas maraming oras para patayin ang Sky Class na matandang lalaki, at hindi na nila mahahanap si Terence noon, ngunit pinapatay ni Terence ang kanyang sarili. 6 na kapatid, mukhang gustong mamatay ng batang ito ng magkasama. Kung gayon, hindi tayo magiging magalang. Biglang naputol ang sinabi ng ika-12 kapatid. Ito ay dahil sa laking gulat niya nang biglang may nakatatak na palad sa kanyang dibdib. Ang ika-8 galaw ng Wildfire 8 trigrams palm. Ang katawan ni Terence, na orihinal na tumatakbo patungo sa Sky Classman, ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang pagliko. Hindi man lang nakita ng 6 at 12 kung paano lumingon si Terence, at ang kanyang palad ay nakatatak na sa dibdib ni ika-12. Bang 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 na sinundan ng isang malakas na bang bang bang, ang buong katawan ng ika-12 kapatid ay lumipad paatras. Habang lumilipad siya, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Kitang-kita ang malaking depresyon sa kanyang dibdib. Bumagsak ang buo niyang katawan sa isang puno sa hindi kalayuan. Pagkatapos, diretso siyang nahiga sa lupa, walang buhay.
Hindi ginamit ni Terence ang ika-9 na anyo, naubos nito ang lahat ng kanyang stamina at chi, at ang ika-12 ay ang unang yugto ng Sky Class. Siya ay mula sa 5 elementong sekta, at medyo mas malakas kaysa sa normal na Sky Class early phase na mga masters, ngunit ang ika-8 anyo ni Terence ay maaaring mag-alis ng Sky Class mid-phase mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kaya dapat maging problema ang pagkuha ng ika-12. Mukhang tama ang hatol ni Terence. Ang ika-12 ay patay ng walang pag-aalinlangan, at si Terence ay mayroon pa ring hindi bababa sa kalahati ng kanyang chi. Pinili niya ang ika-12 dahil masyadong malakas ang pang-6, Sky Class late phase peak. Hindi na kinailangan pang subukan ni Terence bago niya malaman na hindi niya siya kayang patayin. Mas gugustuhin niyang pumili ng taong makakapatay sa kanya. Pagkaraang mamatay ang 12, 6 ang maiiwan na mag-isa, at sa tulong ng Sky Class na tao at sa tulong ni Terence, dapat niyang kayanin ito. Imposible. How could you? Your Sky Class early phase. Tumingin ang 6 kay Terence, nagulat at nagalit si Terence ay nasa Sky Class na ng maagang yugto. Paanong hindi niya alam? Ngunit hindi ito nakakagulat, kakalabas lang ng balita ng tagumpay ni Terence, at siya at ang ika-12 ay halos kalahating buwan nang hinahabol ang kakaibang Sky Class man, tumatakbo mula sa teritoryo ng 5 elemento ng sekta hanggang sa West Star Mountain. Sa panahong ito, ang kakaibang tao na may ranggo sa langit ay minsan mabuti at minsan masama, minsan baliw at minsan matino, kaya't kinaladkad niya ito palabas, at walang nakatalo sa sinuman. Saglit silang naghabulan, tapos nag-away, buti na lang at sa oras na hinabol nila siya dito, nalaman na nila ang kakaibang Heaven Rank man's fighting style, at kapag nabaliw na siya, sa isang iglap lang ay maibaba na nila siya. Pero sinong mag-aakalang may lalabas ng wala sa oras? At si Terence ay isang Sky Class early phase. Siyempre, ang pinaka-nakakalito sa 6 ay na kahit na si Terence ay Sky Class early phase, ika-12 ang Sky Class early phase peak, at ang 5 elementong mga alagad ng sekta ay kadalasang mas malakas kaysa sa iba pang mga practitioner ng parehong level, ngunit mukhang hindi ito ang kaso. Si Terence ay mas malakas kaysa ika-12. Ang mas hindi ka panipaniwala sa kanya ay ang Chinggong Terence na ginamit lang. Kahit na ang Sky Class ay hindi magiging ganoon kabilis, di ba? Ilang sandali ang nakalipas, nakatayo siya sa harap ng kakaibang Heaven Rank man, at sa sumunod na sandali, direkta siyang nag-teleport sa harap ng ika-12 kapatid at pinalipad siya ng may hampas ng palad. Ang footwork na ito ay maaaring isang bagong martial technique na espesyal na ginamit para sa mga sneak attack. Gayunpaman, hindi binigyan ng kakaibang lalaki ang ika-6 na kapatid na lalaki para magtanong. Bagamat siya ay baliw, hindi tumigil ang 2 palakol sa kanyang mga kamay. Lumingon sila sa langit at binasag ang mukha ng ika-6 na kapatid. Matanda, hinahanap mo si kamatayan. Ang ika-6 na kapatid ay hindi nakatanggap ng sagot, at sa halip ay dumanas ng matinding pag-atake mula sa kakaibang lalaking ranggo sa langit. Sa sobrang galit niya ay itinaas niya ang ruler sa kanyang kamay, at binasag ito patungo sa kakaibang langit na may ranggo na ulo ng lalaki. Ito ang kanyang sky grade na sandata, at ang ika-12 sky grade na sandata ay parang isang itim na token. Hindi alam ni Terence kung ano iyon, ngunit tinitigan na niya ito at magnanakaw ito mamaya. Ang kakaibang Heaven Rank man ay hindi umiwas, at direktang inihampas ang kanyang 2 battle axes sa ika-6 na kapatid. Ang 2 palako na ito ay mas mahaba kaysa sa pinuno, kaya ang ika-6 na kapatid ay nagulat at mabilis na umiwas, at ang pinuno ay binawi rin. Hindi niya maaaring hindi dodge, kung hindi niya dodge ang palakol ng kakaibang lalaking ranggo sa langit, hindi ba't ang kanyang ulo ay direktang mabibiyak. Sa katunayan, kahit na ang kakaibang lalaking ranggo sa langit ay kasalukuyang nasa baliw na estado, hindi nagkukulang ang kanyang lakas. Wala lang siyang diskarte sa pakikipaglaban sa kalaban, at random na umatake. Gayunpaman, mabuti sana kung ang mga banal na sandata sa kanyang mga kamay ay mga ordinaryong kalakal. Ang 2 palako na ito ay mahaba at matutulis, at higit sa lahat, 2 sila. Maaari silang gamitin mula sa kaliwa at kanan, na ikinabahala ng ika-6 na kapatid hanggang sa mamatay. 3019
Sa una, dapat ay madali itong harapin ang baliw na lalaking may ranggo sa langit, ngunit ngayon ay naging lubhang mahirap. Kung hindi, siya at ang ikalabindalawang kapatid ay matagal nang pinatay ang kakaibang lalaking ranggo ng langit, at maghihintay pa ba sila hanggang ngayon? At sa wakas ay nakakita sila ng kapintasan sa kakaibang lalaking ranggo sa langit. Paggising niya, may blind spot na hindi niya maalagaan. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag ang isang tao ay nasa panganib na atakihin, ang isa ay maaaring tumulong sa kanya na makatakas. Dahil sa sandaling ang ibang tao ay umatake mula sa posisyon ng kapintasan, ang kakaibang ranggo ng langit ay walang magagawa kundi protektahan ang kanyang sarili. Kaya, nang ang kakaibang tao na may ranggo sa langit ay nabaliw, isang tao ang umatake mula sa harapan, at ang isa naman ay umatake mula sa mahinang punto. Ang kakaibang lalaking ranggo sa langit ay hindi malinis ang ulo at sadyang walang pakialam sa ganoong bagay, at malamang na siya ay papatayin. Ngunit ngayon na may mas kaunting tao, ang planong ito ay magiging mahirap ipatupad. Ang pang-anim na kapatid na lalaki ay maaari lamang ihanda ang sarili upang labanan ang kakaibang lalaking ranggo sa langit. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay medyo tanga, at ang ika-anim na kapatid na lalaki ay halos hindi pa rin makayanan, ngunit hindi niya ito maalis. Pinanood ni Terence ang laban sa pagitan ng anim at ng kakaibang sky class na lalaki mula sa hitsura nito, walang magawa ang lalaki sa anim. Hindi tanga si Six, at napakabilis niyang umiwas. Ang kakaibang sky class na lalaki ay random din na umatake, kaya hindi siya makatama ng anim. Ilang beses ibinato ng sky class na lalaki ang kanyang palakol, ngunit madaling nakaiwas ang anim na kakaawa. Kasabay nito, ang isip ni Terence ay patuloy na nag-iisip kung paano niya matutulungan ang sky class na tao na patayin ang ika-anim na kapatid. Kung hahayaan niya ang anim na makaalis ngayon, si Terence ay nasa matinding problema. Bagamat nagkaroon ng kasunduan sina Boss Bale at Ancestor Charlie, iyon ay sa ilalim ng premise na hindi nila invade ang isa't isa. Ngayong pinatay ni Terence ang ikalabindalawa, ang ika-anim na kapatid ay magkakaroon ng sapat na dahilan para sabihin kay Ninuno Charlie kapag siya ay bumalik. Sino ang nagtanong sa kanya na pumatay ng tao? Kung ang ika-anim at ikalabindalawa ay unang dumating kay Terence at pinatay niya, maaari lamang niyang lunokon ang kanyang galit. Kung gusto niyang maghiganti kay Terence, tiyak na hindi papayag si Boss Bale dahil siya ang nagkamali. Ngunit ngayon, ang ikalabindalawang kapatid na lalaki ay patay na. Bagamat sinabi ni Terence na tinutulungan niya ang kakaibang sky class na tao, walang kinalaman si Terence sa kakaibang sky class na tao. Hanggat ipinipilit ito ng ninuno ng Charlie, walang magagawa si Boss Bale kay Terence. Kung tuwirang sabihin, maraming bagay sa sinaunang antas ang nangangailangan ng isang dahilan na maaaring makuha ng lahat. Sa isang dahilan, walang dapat ikabahala. Ngunit gaano man ito naisip ni Terence, wala siyang maisip na paraan para harapin ang anim. Masyadong mahaba ang compression time ng isang pure energy bomb, at hindi magagarantiya ni Terence na gagana ito sa ika-anim na kapatid. Pagkatapos ng lahat, ang ika-anim na kapatid na lalaki ay isang sky-class late-phase peak master, at ang purong enerhiyang bomba ni Terence ay maaaring hindi man lang siya masaktan. Para sa nagngangalit na apoy na 8 trigram bomb, kahit na ginamit ni Terence ang ika-9 na anyo, hindi ito dapat magkaroon ng anumang epekto sa ika-6 na kapatid. Pagkatapos ng lahat, ito ay sapat na mabuti na ang ika-9 na anyo ay maaaring pumatay ng isang sky-class mid-phase peak sa isang iglap, ngunit ito ay hindi pa rin alam kung ito ay maaaring maging seryosong makapinsala sa isang sky-class late-phase peak, higit pa sa isang sky-class late-phase peak. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagsimulang gumana ng buong bilis ang utak ni Terence, sinusubukang alalahanin ang lahat ng pagkakataong nakipag-away siya sa isang taong mas mataas pa sa kanya, ngunit mukhang hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Ang pinakamataas na antas na nakalaban niya ay ang dalawang anak ni Natoy, Muba at Bong, sky-class mid-phase. Biglang naalala ni Terence si Natoy. Naalala niya ang maalamat na kasanayan ni Natoy, ang Hellfist, na binago ni Terence upang maging ang naglalagablab na Hellfist.
Ang kamao ng impyerno ay hindi kasing lakas ng kamao ng demonyong impyerno, ngunit maaari pa rin itong itapon ang mga tao sa isang ilusyon na ito'y ay ganoon din noon, hindi makawala mula rito. Gayunpaman, ang impyernong kamao ng demonyong ito ay may kahinaan din. Ito ay hindi masyadong epektibo laban sa mataas na antas ng mga magsasaka. Ang ilang mga tao na may malakas na paghahangad ay maaaring mabilis na makabawi mula sa ilusyon, ngunit posible rin na walang epekto. Ngunit anuman ang mangyari, naisip ni Terence ang hakbang na ito, at kailangan niyang subukan ito. Kung hindi ito gumana, kailangan niyang sayangin ang kanyang huling hindi matatakasan na lambat at bitag ang 6 sa loob, pagkatapos ay hayaan ang Sky-class na lalaki na basagin ang 6 hanggang mamatay gamit ang 2 palakol. Sa pag-iisip na iyon, sinimulan ni Terence na i-channel ang sining ng practitioner ng feast ng mabangis na apoy at sinunod ang paraan ng pag-activate ng kamao ng demonyong yin. Bigla siyang binato ng suntok sa ulo ng 6, Hellfire Feast. Ang 6 ay kinakabahang humarap sa Sky-class na lalaki, at pinili ni Terence ang tamang oras para umatake. Ang palakol ng Sky-class na lalaki ay umindayog, at sa sandaling mabilis na kinuha ng 6 ang kanyang ruler para harangin, ang fist ng apoy ng impyerno ni Terence ay na-activate din. Isang pagsabog ng tunay na enerhiya ang tumama sa ulo ng ika-6 na kapatid, at bigla siyang umungal, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot na hitsura. Bigla niyang naramdaman na siya ay nasa dagat ng apoy, at ang dagat ng apoy na iyon ay humahabol sa kanya mula sa likuran, at malapit na siyang sunugin. Ang ika-6 na kapatid ay namutla sa takot at hindi namamalayan na tumalikod upang makatakas. Gayunpaman, isa pa rin siyang Sky-class late phase peak master, at isang disipulo ng 5 elemento na sekta ang kanyang paghahangad ay napakalakas. Kung hindi dahil sa katotohanang kinakaharap niya ang pag-atake ng Sky-class na lalaki at hindi napansin ang husay ni Terence, hindi niya hahayaang mahulog si Terence dito ng ganoon kadali. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang sandali ng ilusyon, ang ika-6 na kapatid ay umungal muli at lumabas sa ilusyon, matagumpay na nakatakas mula sa dagat ng apoy. Gayunpaman, labis siyang nabigla. May kakayahan si Terence na lumikha ng ilusyon para sa iba. Anong uri ng diskarte sa labanan ito? Gayunpaman, nang imulat ng ika-6 na kapatid ang kanyang mga mata, nakita niya ang 2 palakol sa labanan na nahuhulog mula sa langit at nadudurog patungo sa kanyang ulo. Ito ang huli niyang nakita pagkagising niya. Pagkatapos, sumabog ang ulo ng ika-6 na kapatid at bumagsak siya sa lupa, na naging duguan. Bagamat saglit lang ng pagkalito, at ilang segundo na lang ang lumipas mula ng matamaan ng kamao ng impyerno ang ika-6 na kapatid, sapat na ang ilang segundong iyon para sa palakol ng lalaking kakaibang ranggo ng langit na bumasag sa ulo ng ika-6 na kapatid. Bagamat biglaang nabasag ang kakaibang Heaven Rankman, nandoon ang kanyang lakas, at kagigising lang ng ika-6 na kapatid, kaya't wala siyang oras para ipagtanggol o umiwas, at ang kanyang ulo ay naputol na parang pakwan. Ang pagkamatay ng ika-6 na kapatid ay masasabing napaka-hindi makatarungan. Kung ang kakaibang lalaking ranggo ng langit ay matino, tatanggapin sana niya ito kung siya ay pinatay, ngunit siya ay nasa estado ng kabaliwan, at maaari pa rin niya itong patayin, kaya namatay siya nang nakabukas ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nawala na, pira-piraso. Sa huling sandali bago mamatay ang ika-6 na kapatid, gusto niyang sabihin na, maghintay ka lang, hindi ka pababayaan ng ating mga tao, ngunit hindi niya ito masabi. 3,020. Ang katawan ni Terence ay naubos ng lahat ng kanyang chi matapos gamitin ang apoy ng impyerno na kamao, at siya ay nahulog sa lupa. Ang lalaking Sky-class naman ay punong-puno ng sigla, hindi man lang siya nakaramdam ng pagod matapos pumatay ng 6. Lear, napatay na natin ang kalaban, guro at alagad. Iiwan ko muna ito sa iyo sa ngayon. Tinulungan kitang nakawin ito sa base ng kalaban. Tingnan mo muna. Nagugutom ako, kaya hahanap ako ng makakain. Dahil doon, ang Sky-class na lalaki ay naglabas ng bamboo scroll at itinapon ito sa harap ni Terence. Bago pa makapagsalita si Terence, tumalikod siya at tumakbo sa kailaliman ng bundok. Master!
Mabilis na tumawag si Terence, ngunit walang pakialam ang kakaibang sky-class na lalaki. Lumayo siya hanggang sa mawala siya. Wala man lang lakas si Terence para tumayo at habulin siya. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang umalis ang sky-class na lalaki. Sa nakaraang karanasan ni Terence, alam niyang kung umalis ang sky-class man, aalis lang siya. Malamang na hindi na siya makakabalik, at hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita. Gustong tanungin ni Terence ang sky-class na lalaki nang magising siya paano niya naasar ang 6 at 12, paano nila siya hinabol hanggang dito, at ano itong bamboo scroll na ibinigay niya sa kanya. Ngunit naitago lamang ni Terence ang lahat ng mga tanong na ito sa kanyang puso at maghintay sa susunod na pagkikita nila para magtanong. Inalis ang scroll, hindi ito direktang tiningnan ni Terence. Mabilis siyang pumasok sa espasyo ng Jade at nagsimulang magpaikot sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, na nabawi ang enerhiyang nawala sa kanya. Bagamat naalagaan na ang kalaban, nag-aalala si Terence na baka may mangyari muli. Ang pagbawi ng kanyang lakas ay ang kanyang unang prioridad. Tungkol naman sa bamboo scroll na ito, mababasa niya ito anumang oras, at hindi siya nagmamadali. Hindi pa huli ang lahat para basahin ito nang makabawi na siya ng lakas. Ngunit, habang si Terence ay nagmumuni-muni at nagpapalipat-lipat ng sining ng Dragon Mastery upang mabawi ang kanyang lakas, nakarinig siya ng mga yabag sa hindi kalayuan. Medyo nagulat si Terence baka bumalik na talaga ang sky-class na lalaki. Siyempre, hindi mahalaga kung ang sky-class man iyon, ngunit natakot si Terence na may dadaan pang ibang tao. Halimbawa, ang mga taga-nayon ng West Star Village matatakot ba silang mamatay kapag nakita nila ang 2 bangkay? Gayunpaman, si Terence ay walang lakas na itapon ang 2 katawan sa ngayon. Napipilitin lang niya ang sarili na ipagpatuloy ang pagbawi ng kanyang dalisay na enerhiya. Kung talagang may mga taga-baryo na dumadaan, kailangan niyang gumawa ng dahilan. Ang mga yabag ay palapit ng palapit, ngunit si Terence ay nakahinga ng maluwag matapos itong marinig ng malinaw ang mga yabag ay napakapamilyar, ito ay Galtan. Binitiwan ni Terence ang kanyang mga alalahanin at hinayaang lumapit ang mga yabag. Dumating si Galten sa West Star Village para manghuli ngayong umaga. Ngayong may bahay na siya, kailangan niyang magtrabaho ng husto para kumita ng pera, kaya't naging trabaho niya ang pangangaso. Ngunit ngayon, may naramdaman si Galten na kakaiba sa kabundukan, ito ay ang amoy ng dugo. Baka may mga mabangis na hayop na nag-aaway dito. Hindi man lang natakot si Galten, sumama siya para lang manood ng palabas, pero natigilan siya nang makita ang nasa harapan niya. Boss! Anong ginagawa mo dito? Hindi inakala ni Galten na makakasagasa siya kay Terence sa lungsod ng Stonegate kapag siya ay nangangaso. Lalo siyang nagulat nang makita niya ang 2 patay na tao, sino ang 2 bangkay na ito. Galten, nandito ka sa tamang oras. Binabawi ko na ang lakas ko, kaya tulungan mo akong magpatrolya sa lugar. Maliban sa isang baliw na may gulo ang buhok at 2 palako sa kamay, huwag mong hayaang may makalapit. Sabi niya. Walang oras si Terence para ipaliwanag ito kay Galten. Sige. Tumango si Galten nang hindi man lang nag-iisip, nawala sa kakahuyan at pabalik-balik sa pagpapatrol. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa pag-channel sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis na nabawi ang kanyang dalisay na chi. Ang ika-7 kapatid na lalaki, na siya ring taong pinag-uusapan ng ika-6 na kapatid, ay natama ng palakol ng kakaibang ranggo ng langit nang siya ay magising, at malubhang nasugatan. Wala siyang pagpipilian kundi ang maupo sa lupa upang magpagaling, habang ang ika-6 at ika-12 magkakapatid ay pumunta upang subaybayan ang kakaibang lalaking ranggo sa langit. Gayunpaman, habang humahabol ang matandang ika-6 at matandang ika-12, ikinalat nila ang ilan sa mga natatanging marka ng sekta ng 5 elemento sa lupa, na nagbigay daan sa matandang ika-7 na makahabol. Nanghuhuli si Galten habang nagpapatrolya, at sa isang kisap mata, mayroon siyang baboy ramo sa kanyang likuran. Maraming baboy ramo dito, at madaling makahuli ng isa. Siyempre, ito ay nasa malalim na kabundukan, at ang mga taga-nayon ng West Star Mountain ay bihirang nang ahas na pumunta sa mga bundok ng mag-isa.
Kahit na mayroong maraming ligaw na laro sa mga bundok, mayroon ding maraming mga panganib leopards, lobo, at mga katulad ay isang madalas na nakikita. Mula sa malayo, maririnig ang mga yabag, at agad na nakaalerto si Galtan. Araw-araw siyang pumupunta rito para manghuli, at naririnig pa niya ang mga yabag ng bawat uri ng hayop, ngunit ang mga yabag ngayon ay tiyak na hindi pag-aari ng sinumang hayop, kundi isang tao. Pero habang nakabantay siya, hindi niya ito ipinakita sa labas, isa lang siyang harmless village kid. Napakabilis, papalapit ang tunog ng mga yabag. Isang lalaking nakasuot ng itim na 8 trigram na roba, na mukhang isang matandang lalaki, ngunit sa kanyang hitsura, mukhang nasa 30 anyos na siya, ang mabilis na naglakad. Tumingin sa kanya si Galtan, wala siyang palakol, isang espada lang. Malinaw na hindi ito ang taong baliw sa Sky Class na may hawak ng palakol na tinutukoy ni Terence, kaya nagulat siya. Ang taong ito ay natural na ika-7 gulang. Hinabol ng matandang ika-7 hanggang sa West Star Mountain, ngunit hindi niya nakita ang matandang ika-6, ika-12, o ang kakaibang lalaking may ranggo sa langit. Sa halip, nakita niya ang isang batang nayon, at hindi niya maiwasang mapang-anga. Tiningnan ng mabuti ni Seven si Galtan, nakasuot siya ng magaspang na damit at may bitbit na baboy ramo sa kanyang likuran, at siguradong isa siyang hunter sa malapit. Hindi siya nakabantay sa kanya, at lumapit sa kanya, "Bata, nangangaso ka dito." "Oo. Matandang lolo." "Naku, tito, saan ka galing? Bakit hindi kita kilala?" tanong ni Galtan. Nandito ang matandang ito para maghanap ng isang tao, hindi lokal. May itatanong sa iyo ang matandang ito, noong nangangaso ka rito, may nakita ka bang 3 tao? 2 sa kanila ay nakadamit tulad ko, at ang isa naman ay isang matandang lalaki na may 2 malalaking palakol sa kanyang mga kamay. Hinabol sila ng 7 hanggang dito, ngunit wala na silang nakitang bakas na naiwan ng 6:12, kaya tinanong niya si Galtan. Tungkol naman sa amoy ng dugo sa kagubatan, hindi pinansin ng 7. Galtan ay may dalang patay na baboy ramo, kaya normal lang ang amoy dugo. Tungkol naman sa pagbawi ng chi ni Terence, ginawa ito sa Jade Space, at hindi ito maramdaman ng labas ng mundo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.